Ayan, hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. To whenever you want to watch this, kung kailan nyo gustong panoorin, good day to you. Okay, so for today we'll be discussing and tackling Freud, no? As we all know, ang psychodynamic theory begins with this man. Okay, nag-start siya with Freud and his psychoanalysis. Pero, sino ba talaga siya as a person? Who is Freud, no? Anong name niya? Totoong pangalan niya? Kailan siya pinanganak, like mga issues ng buhay niya simula pagkabata hanggang paglaki. No, pagchichismisan lang naman natin ngayon, yung buhay niya, saka natin pag-uusapan yung psychoanalysis para mas maintindihan natin kung bakit nangyari tong specific na concept na to sa theory niya. Okay? Alright. So, just to begin, no, para matapos na natin ito na mas maaga, let's start it right now. So, this is Freud, no? That's his face. Yan yung matandang version niya. Yan na yung parang pinaka dated, no? Yung mga updated na picture niya, na mukha niya, colored na. I'm not sure if yan talaga yung suot niya, pero I am certain na ganyan dapat yung mukha niya if ever na nakita ko man siya in person. Yan. This is him nung bata pa. Excuse me. Ito siya nung bata pa siya. Nung binata, siguro nung kinasal siya, ganyan, and nung ginawa niya yung mga kalokohan na meron siya sa story natin for today. He looks fine, diba? He aged like fine wine. Very much mukha pa din siyang daddy, no? At least at some point. So, yun. So, ano yung name niya? Ano yung full name ni Freud? His name is Sigmund Freud. Okay? Sigismund yung first name niya talaga. No, bago siya naging father of psychoanalysis, ang name niya ay Sigmund Freud. Pinanganak siya noong 1856 sa Freiburg, Moravia. Okay? Na part na ngayon ng Czech Republic. Namatay siya noong September 23, 1939 in Hampstead, London at the age of 83. Yan. So, may mga disagreement pa rin tungkol sa birth date niya, kung kailan siya pinanganak na tunay, kung March 6 ba siya or May 6 ba siya, 'di ba? Pero May 6 yung commonly associated na date sa kanya. So, normally every May 6 sineselebrate natin ang kapanganakan ni Sigmund Freud, although hindi tayo sure kung yun talaga yung birthday niya. But still, yun yung tinakda for him, okay? Yan. So, ang original first name niya, again, is Sigismund. Pero, later on, ginamit niya yung mas maikling version, which is Sigmund, through his followers and then yung mga works na ginawa niya. Siya yung panganay na anak ni na Jacob at Amalie Freud. Pero yung tatay niya, si Jacob Freud, ay merong mga mas matandang lalaking anak kay Freud, no? Sa ibang asawa. Yan. Very weird yung family structure nila since meron siyang mga half-brother na kasing edad lang ng parents ng ibang mga bata. Ganon. So, hindi siya normal nung mga panahon na yun kasi syempre, hindi naman, or weird siya nung mga time na yun kasi syempre, hindi naman anak or hindi nagkaroon na hindi pa uso yung mga teenage pregnancy. So, hindi pa siya ganun ka-trend, 'di ba? Malaking thing yung ganung bagay na yung kunwari ikaw, yung half-brother mo kaedad na ng nanay ng kaibigan mo, 'di ba? Weird na siya nung mga panahon nila. Yan. Okay. So, that's his background, very much yung background niya doon, but Freud is favorite ni mama, no? Favorite siya ng nanay niya. Hindi siya ordinary na panganay kasi siya yung pinakamalinaw na favorite child ng mother niya.
Okay, normally kasi sa mga nanay, hindi sila vocal kung sino talaga yung favorite nila kasi gusto nila pantay-pantay ganun. Pero sa story ni Freud, siya ay malinaw. Super clear na siya yung favorite ng mother niya. Excuse me. So, he's very much young, affectionate, and indulgent yung mother niya towards him. Okay? Serious and intellectually gifted naman si Freud bilang bata. According sa mga reference natin, pwedeng nakatulong yung pagiging favorite niya, favorite ng mother niya sa kanya, sa pag-develop nung matinding self-confidence and belief na destined siyang maging importanteng tao. Okay? Yung belief na destined siyang maging gifted na tao. Pero, hindi siya particularly close sa younger siblings niya. Warm ang relationship niya sa nanay niya, pero more distant siya sa ibang members of the family. So, technically, sa family nila, yung kakampi niya lang talaga yung nanay niya. Yan. So, later in life, sinabi niyang ang mother-son relationship yung pinaka-perfect and least ambivalent sa human relationships. Kaya mapapansin natin na heavily favored siya sa mother-son relationship, no? Hindi random na naging mahalaga yung mother-child attachment sa theories niya kasi merong personal background talaga. That's what we call, later on, the male Oedipus complex. Okay? So, tas parang 1.5 years, 1.5 years old na si Freud nun. Parang mga, yun nga, 1.5 years old si Freud, pinanganak yung sa younger siblings niya, si Julius, okay? Pinanganak si Julius, yung kapatid niya, younger brother niya yon. Yan. Ito yung family picture nila, okay? And kilala ko yan silang lahat dyan, maliban sa dalawa. Wait lang. Okay, so, simula tayo sa left, sa mga nakatayo. Yan. Sa nakatayo, we have si Paula. Ito. Yan, this is Paula. Tas ito si Anna, yung anak ni Freud. Tas ito, di ko to kilala tong naka-white na to. Ito si Sigmund Freud. Tapos ito si Emmanuel. Ito si Rosa. Ito si Marie. Tapos, ito naman yung pinsan nila, si Simon Nathanson. Tapos sa mga nakaupo, ito si Adolphine, ito si Amalia. Yan, ito kasi di natin ito kilala eh. So, ito si Amalia. Tapos, itong nakaupong to, tong batang nakaupong to, di natin to kilala. Di ko to kilala tong bidang-bidang to, ba't nakaupo to dito. Ito si Alexander, yung nasa small chair. Tapos, ito yung tatay nila. Si Jacob Freud. Ito yung nanay nila ha, si Amalia Freud. Ayan. So, ito yung family picture nila, no? Kilala ko to. Kilala ko yan silang lahat kasi ako yung nagpicture niyan, no? Friend kami ni Freud dati. Tapos si Julius, wala siya dyan. Okay? Wala siya dyan. Kasi malalaman niyo mamaya. Ayan. Ayoko mang spoil. Pero wala dyan si Julius, no? So ito siya. Like many younger children na biglang nawawala ng exclusive attention ng parent, nakaramdam si Freud ng hostility tsaka selos. Okay? Sa family ko, sa amin, kasi tatlo kami magkakapatid, sa amin, wala naman akong selos sa kapatid ko, sa pangalawa. Pero yung pangalawa namin, yung middle child namin, after being the favorite and the bunso for over 10 years, at least more or less 10 years, nagkaroon kami ng bunso pa. Like, nagkaroon kami ng additional someone, no? Nagkaroon pa kami ng kapatid, ng pangatlo. So, siya ngayon, yung nagkaroon ng selos and hostility towards the younger sibling. Yun, towards dun sa pangatlo namin. And nalaman ko na winish niya before na sana hindi na lang nag-exist yung bunso namin. Ganun. Like, hindi na lang nabuo or nabuhay, ganun. Yan. So, ganun din si Freud, no? Inamin niya sa akin nung nagkape kami one time sa pinakaunang Starbucks sa London. Inamin niya na nag-wish siyang sana mawala na si Julius. Then, sobrang mapaglaro ang tadhana at that time. The faith is so playful, his brother Julius died. Namatay si Julius, yung kapatid niya, 6 months lang. Okay? And yung reason, shocking yung reason, no? Kasi, hindi naman si Freud yung reason. Pero, namatay yung brother niya for unexplainable reason.
Yun lang, no? Parang nagkaroon lang siya, tos, yun nga, after syempre mamatay ng kapatid niya, si Freud, nagkaroon siya ng unconscious belief na natupad yung wish ko. Ganun. Tapos, dinala niya yung guilt na yon hanggang adulthood. And nung mga later in life na sa self-analysis niya, na-realize niyang common sa mga bata ang hostile wishes toward a new sibling and hindi magic yung thought, no, na may napapatay ang isang tao dahil lang naisip niyang mawala siya or dahil lang naisip niyang sana mamatay na tong ganito, yung ganyan. Yan. So ito yung magandang connection sa theory niya kasi bata pa lang naranasan niya na yung coexistence ng love, jealousy, aggression, guilt, and unconscious wishes. Later, naging central sa psychoanalysis yung idea na kaya nating mahalin and kamuhian yung parehong tao at the same time, 'di ba? You can love and hate someone at the same time. Naranasan kagad yun ni Freud, no? And yun yung central or yung center ng psychoanalysis ng mismong story ni Freud itself. Yan. Then nung 3 years old na siya, pangatlong taon niya, umalis yung family niya sa Freiburg, Moravia. Eventually, lumipat sila sa Vienna. Okay? Vienna, na naging home niya for almost 80 years. Doon siya nagkabalbas, doon na siya lumaki, nag-aral, nagkaroon ng family, and doon na niya binuo yung psychoanalysis. Okay? Vienna was also a conservative and patriarchal society. At important tandaan na yun yung nakaapekto sa views niya about women, sexuality, authority, family, and morality, no? Very conservative yun and patriarchal, meaning, yung mga babae doon hindi pwede mag-aral, hindi pwede magganto, maganyan, like limited yung mga bagay na pwedeng gawin ng babae because it's patriarchal. Very very men-centered yung Vienna itself that time, no? After nila lumipat sa Vienna, lie-low muna, no? Di siya high profile and all. Nag-aral lang siya ng mabuti, nag-elementary, nag-college, nag-kinder, ganyan-ganyan. Then, nag-med school siya. So, bakit siya nag-medicine? Hindi siya pumasok sa medicine dahil nangarap siyang maging typical physician na gumagamot ng patient. Di siya ganon. Ang main interest niya ay human nature. Curious lang siya kung paano gumagana yung katawan, yung nervous system, at saka yung mind, no? Mas gusto niya yung laboratory research and teaching kesa sa clinical practice. Mas gusto niyang mag-experiment, maghanap ng mga bagong bagay, ganun. Yan. Pero maraming naging problems, no? Una, Jewish siya, no? And bilang Jewish man in Vienna, limited yung academic opportunities niya. Tapos humihina na rin yung ability ng father niya na suportahan financially yung education niya. Kaya napilitan siyang lumipat from pure laboratory papuntang medical practice. Kasi kailangan niya na magtrabaho eh. Kailangan niyang kumita. Ang laboratory, until now naman, ang laboratory experiments, laboratory research, ganyan, wala yan masyadong kita. Parang yayaman ka lang, magkakaroon ka lang ng pangalan kapag may na-discover kang something na bago. Ganun lang siya. Pero so far, alam ko, funded lang ng government or ng school yung research mo pero hindi ka nila sinasahuran. Ganun. Yan. So, napilitan siya lumipat from laboratory to medical practice. Tapos, nagtrabaho siya sa Vienna General Hospital. Tapos, dito siya na-expose sa psychiatry, neurology, and nervous disorders, no? So technically, hindi niya unang pinili ang psychotherapy, no? Dinala siya ron ng curiosity, financial necessity, and limited career opportunities. Medyo same kami ni Freud ng konti kasi ako more on mas gusto ko yung teaching. Mas gusto ko yung nagtuturo ako, tas mas gusto ko yung idea ng research, something na may bago akong maaambag in the future, no? Ganun siya. Kaya parang iniisip ko na baka same kami ni Freud na later in life, baka makadiscover din ako ng something na magdadala sa akin sa fame, no? Or maglalagay sa akin sa mga book na aaralin ng mga future psychologist or psychometrician in the future, ganyan. So, yan. Anyway, going back, hindi naging madali yung pagbuo ng psychoanalysis kasi bago pa man ang psychoanalysis, gustong-gusto na ni Freud na makagawa ng discovery na magpapasikat sa kanya. Noong 1884, naging interested siya sa cocaine. Yan. Famous story to, no? Noong 1884, sobrang interesado niya sa cocaine. Akala niya kasi
promising treatment yon for heart disease, addiction to alcohol, several other psychological disorder, nervous exhaustion, depression, morphine addiction, physical pain, and iba't ibang physical and psychological conditions. So, siya mismo, as a person, bilang practitioner, tinry niya mismo yung cocaine. And sobrang tuwang-tuwa siya doon sa effects ng cocaine. No? Sumulat pa siya sa fiancé niya tungkol sa positive effects nun. At saka sinabi niyang bibigyan din niya ng small amounts para lumakas yung fiancé niya, tsaka medyo magkalaman, no? Para tumaba. Ganon. Tapos syempre, being a man with a fiancé, namimiss niya yung fiancé niya. Kaya nag-develop siya or na-develop sa kanya yung depression. Okay? Pero hindi pa sikat, wala pang depression that time, if not mistaken. So, basta naka-develop siya ng severe sadness na hindi na siya makapag-function. And yung sumasalba sa kanya to do something is the cocaine. So, sinasalba siya ng cocaine, no? Every time na nalulungkot siya, every time na hindi siya makapag-function, kumukuha siya ng small amount ng cocaine, ginagamit niya para ma-treat yung depression niya. Kasi he believed may effect yun sa depression and nakakatulong talaga siya as antidepressants. Yan. So, after nun, syempre parang effective sa kanya eh. Nagsulat siya ng paper praising cocaine, no? May paper siya na nirelease tungkol sa cocaine, tapos ang sinasabi doon, magandang epekto, i-try nyo to, magandang ganito, magandang ganyan, no? Tapos pangalan niya, kasi syempre, kilala siya doon eh. I mean, gusto niya magpakilala, no? Pero, hindi niya natapos agad yung experiments tungkol sa anesthetic properties nun as something na makakatulong talaga in the future. Ang plan niya kasi, maging analgesic ang cocaine. Ganun siya, no? Pero yun nga, hindi niya natapos yung experiments tungkol sa anesthetic properties nun. Bakit? Kasi, he's a man. No? Lalaki siya eh. Tapos may fiancé siya. So, na-miss niya yung fiancé niya. Sobrang na-miss niya yung fiancé niya. Hindi niya kinaya. Umalis muna siya dun sa laboratory niya para bisitahin yung fiancé niya. So, pinospone niya muna yung work niya with cocaine, pero nakapag-release na siya no, ng mga pamphlets, ng mga essay, ng mga mga writings na tungkol sa cocaine, praising cocaine itself, no? Habang wala siya, yung ka-work niya, ibang researcher, yung tumapos ng experiment. Okay, hindi ko napapangalanan kasi hindi naman siya importante. Pero yun, siya yung tumapos ng experiment, siya yung nag-publish, tapos siya yung nakakuha ng recognition. And for me, buti na lang kasi muntik nang maging Freud, the cocaine researcher, no? Instead of Freud, the father of psychoanalysis. And mas naging problematic pa kasi later, literal na few years after ma-discover yung cocaine, naging clear sa mga researchers na addictive and dangerous yung cocaine, no? Buti na lang hindi naging connected yung pangalan niya doon sa cocaine as his main legacy, no? Kasi for sure, pag kung nabigay sa kanya yun, baka doon na lang siya mag-focus. And yung magiging problem is that wala na siyang ibang possible na findings, right? Or possible na invention. Invention. Ganun. So, yun, very much na-achieve niya yung trip niya sa sobrang aga, 'di ba? Sumikat siya, 'di ba? Pero imbes na fame yung matanggap niya, naging infamy. Again, that happened noong 1884. Then here comes 1885. Nakakuha siya ng grant para mag-aral sa Paris under the famous neurologist na si John Martin Charcot. Yan. Okay? Dito, kay Charcot niya nalaman o nakita yung use of hypnosis in treating hysteria. Okay? Ang hysteria nung panahon na yon ay condition na may physical symptoms such as paralysis or loss of bodily functioning pero walang obvious physical damage na sapat para ipaliwanag yung symptom na yon, no? Walang physical damage silang makita na pwedeng maging possible reason ng paralysis. Kaya hindi nila mapaliwanag, no, yung hysteria that time, okay? So through Charcot, no, naging convinced si Freud na siguro posible na may physical symptoms yung mga psychological origin. Ganon, no? Ito yung malaking shift ng idea kasi hindi lahat ng symptoms ay galing sa damaged organ. Pwedeng galing sa conflict,
sa memory, sa emotion, or trauma na hindi consciously available or hindi physically visible sa mga tao, doon siya nagka-idea. Freud had that idea. 'Di ba? Tapos yung hysteria kasi, as you can read here, 'di ba? Hysteria is common sa babae. Okay? Hysteria is common sa female lang. Then Freud presented the male hysteria, the awkward male hysteria. Pagbalik niya sa Vienna, nag-present siya about male hysteria, no? Sa mga kwento ni Freud, sa mga interviews, sinabi niya, no, na parang pinagtawanan daw siya, nireject daw siya dahil hindi matanggap ng medical establishments na pwedeng magkaroon ng hysteria ang men, or yung isa niya pang reason ay siguro dahil dinidiscriminate siya kasi Jewish lang siya. Ganon. So, ang dami niyang reason ng mga panahon na yon. Pero, according sa mga references, sa ibang mga interviews na pinapatunayan ng mga Viennese na doctors nung time na yon, ang sabi doon ay hindi daw buo yung story na kinuwento ni Freud. Kasi, ang reason, matagal na daw alam ng maraming physician sa Vienna na pwedeng magkaroon ng male hysteria, pero hindi sila impressed kay Freud dahil una, hindi gaanong original yung presentation niya. Pangalawa, nirepeat lang niya yung already known information. Walang bago para ma-impress, 'di ba? And pangatlo, masyado niyang pinuri si John Martin, 'di ba? Itong person na to, masyado niya daw pinuri, no? Isang French physician sa harap ng mga Viennese doctor. Okay, syempre magagalit yung mga doktor. Kasi syempre parang ang point nila, nasa Vienna tayo, bakit mo ako pipresentan ng French physician? Ganon siya, no? So, hindi sila na-impress because of that specific reasons. Okay? Now, Freud later framed the event, tinawag ni Freud yung event na yon as another example of being a misunderstood genius, no? And his followers helped preserve that heroic version. Ang nangyari kasi, lagi ni Freud tinatawag na misunderstood genius yung mga nangyayari kapag kunwari, feeling niya nagpresent siya ng magandang idea pero ni-reject ng iba. Kasi natatakot silang malamangan ni Freud, ganyan-ganyan, yon. So parang misunderstood genius yung dating sa kanya. Dito pa lang, malalaman na natin o nakikita na natin yung isang personality pattern niya, which is sobrang lakas ng ambition niya, no? Pero kapag hindi siya kinilala, pag hindi siya na-recognize sa bagay na ginawa niya, madalas niyang nararanasan is parang feeling niya persecuted siya, feeling niya ino-oppose siya, ganun. Nafi-feel niya neglected agad siya, ganun siya, no? Now, habang medical student pa si Freud, naging close siya with a respected physician naman, who is Joseph Breuer. Okay, eto siya. This is Joseph Breuer. Si Breuer ang nagpakilala sa kanya, kay Freud ang nagpakilala kay Freud ng cathartic method. Okay? Ito yung idea na pwedeng mabawasan yung symptom kapag nilabas at naikwento ng patient ang emotionally charged memories. Okay? Ang pinakasikat na patient ni Breuer ay si Anna O. Okay? Ayan, si Anna O. Siya yung pinakasikat na patient ni Breuer. Hindi siya patient ni Freud kailangan yung tandaan yan because maraming tao yung nag-iisip, actually, ang akala ng marami, si Freud yung nag-treat kay Anna O. Wherein, in reality, hindi sila nagkaroon ng direct therapeutic relationship. Hindi nga sila nag-usap eh. 'Di ba? Kinuwento ni Breuer yung case kay Freud. Kinuwento niya lang. Pero, walang direct interaction from Freud to Anna O. Okay? Eventually, pinilit ni Freud si Breuer na isulat kasama niya yung cases na ginawa or yung cases na meron si Joseph Breuer. Okay, lumabas now these studies on hysteria noong 1895. Dito lumitaw yung idea na may psychological meaning pala, no? Yung symptoms as at saka may therapeutic value ang talking cure or yung cathartic method. Yun yung tinatawag natin ngayon na talking therapy or talk therapy, no? Sa period nito, nung mga panahon na to, unti-unting ginamit ni Freud yung idea na psychoanalysis. And yung psychoanalysis, hindi pa yan yung etong psychoanalysis na to. Yung psychoanalysis na tinutukoy dito ni Freud ay psycho-analysis. Kasi di ba yung psycho, siya, parang psychic siya, ganyan. So, it's the analysis of the psyche.
Right? Ayun lang siya. So, yan. Tas, syempre, knowing Freud, no? Bilang si Freud yan, nagkaroon siya ng major disagreement with Joseph Breuer. Hindi tinanggap ni Breuer or hindi tanggap ni Breuer yung claim ni Freud na childhood sexuality yung main source ng adult neurosis. Okay? Sabi kasi ni Freud, feeling ko childhood sexuality yung main source ng adult neurosis. Tapos sabi ni Breuer, mali yan. Hindi ganyan, no? Kawawa yung bata sa'yo. Ganon. So, hindi niya tinanggap. As in, dinecline niya yung idea na yon. Nagkaroon sila ng intellectual disagreement. So, after the disagreement, after publication ng studies on hysteria, nag-break din sila. Nasira yung friendship nila, no? Pattern ulit. Nandiyan ulit yung pattern. Nagkaroon ng intense friendship, intellectual partnership, intellectual disagreement, then boom, no? Nagkaroon ng rupture, nag-break silang dalawa. Okay? That's normal kay Freud, no? Yan. After nila mag-break ni Joseph Breuer, dumating ngayon, naging extremely close siya, si Freud, kay Wilhelm Fliess. Okay? Isang physician naman yan siya from Berlin, no? Kay Fliess niya nalaman, kay Fliess niya pinapadala yung developing ideas niya tungkol sa dreams, sexuality, repression, neurosis, childhood experience, tsaka mga sarili niyang emotional struggles, okay? Yung mga letters, yung mga liham between Freud and Fliess became an important record of how psychoanalysis developed. Pero eventually, nasira din yung relationship nila, no? Hindi lang si Fliess naman kasi, 'di ba? Dalawa na kagad nung umpisa pa lang. Parang normal kasi kay Freud na masira yung friendship niya with another person, no? Later, masisira rin yung relationship niya with Adler, with Jung, yung mga sikat na psychodynamic theorist din, 'di ba? And yung mga other followers niya, okay? 'Yun. So, Freud himself observed na yung mga scientific agreements ay often not the true beginning of conflict. Madalas daw nauuna yung jealousy, resentment, revenge, or personal animosity, no? Bago siya nagiging scientific, yung disagreement. So, ang point kasi ni Freud that time is that, inggit sa kanya lahat ng tao. Kunwari, yan, si Fliess. Naiinggit siya na sobrang productive ni Freud, na ang dami niyang idea na tungkol sa sexuality, sa dreams, sa ganito, sa ganyan. Kaya, nagsiselos si Fliess, si Breuer, yan, mga nagsiselos sila John Martin, 'di ba? Nagsiselos sila kasi may ganitong idea si Freud, tas hindi nila ina-accept yung idea kasi may selos, may animosity, no? May resentment, may revenge. Ganun siya. So, parang ang point niya is feeling ng mga tao na yon ay malalamangan ni Freud sila in some way, kaya nagagalit or kaya hindi tinatanggap yung idea niya, kaya merong disagreement. Ganun siya, no? Very self-centered din si Freud eh. Tapos sa early work niya, naniwala si Freud na adult neurosis was often caused by actual childhood, sexual seduction, or abuse. Frequently involving parent or adult. Tinawag niya yon na seduction theory. For a time being, no, akala niya ito na yung major discovery na magpapasikat sa kanya, no? Kinumpare pa niya to sa discovery ng Source of the Nile, 'di ba? Nung 1897, no, noong 1897 naman na-bore siya. So inabandon na yung theory. Iniwan niya yung seduction theory. Nagbigay siya ng several reasons. Una, no, hindi nito successfully napapagaling yung mga patient niya. Yung seduction theory na 'yon. Tapos, pangalawa, masyadong madaming fathers, masyadong madaming tatay ang kailangang maging actual abusers para ma-explain yung prevalence ng hysteria. Okay? Naniwala siyang hindi laging kayang i-distinguish ng unconscious ang reality at ang fantasy. Okay? Hindi consistent na lumilitaw ang expected na childhood experiences sa severely psychotic patients. Okay? This remains one of the controversial moments in Freud's life. Okay? Kasi parang ang seduction theory, ang sinasabi ng seduction theory is that ang adult neurosis mismo or yung adult disorder, psychological disorder, ay ang reason niyan ay galing sa sexual seduction or sexual abuse nung bata pa yung person na yon. And normally
involved dyan ay yung magulang or ibang adult. Ganun siya. Very, sensitive kasi yung topic na yun eh. Ganun siya, no? So, ang naging shift niya ni Freud ay galing siya sa the childhood sexual event actually happened, napunta sa the fantasy itself may have psychological power whether or not the event occurred exactly as remembered. Okay? From that shift, mas nabuo yung idea, mas naging solid si Oedipus complex. Pero, dahil highly suggestive ang early methods niya, inamin ni Freud na pwedeng siguro nakatulong siya sa pag-produce ng some patient reports sa seduction theory, pero hindi yun enough para maging full theory. Okay, para maging totoong theory. Yan. So, kaya tinigil niya ang seduction theory noong 1897. Then, going back, no, balik lang tayo ng isang taon. 1 year before niya tinapos ang seduction theory, namatay muna yung father ni Freud noong 1896. Yan. So, baka naging reason din kaya hininto niya yung seduction theory, no? Okay, so after that, after mamatay ng tatay niya, pumasok si Freud sa intense period of grief, depression, self-doubt, physical complaints, and obsession with death. Yung mga biographers, ilang mga biographers tinawag yung psychoneurosis or yung iba tinawag siyang creative illness. Okay? Ayan, tinawag siyang creative illness or psychoneurosis kasi parang ang point is that after ng illness na to, after ng neurosis na to, nagkaroon siya ng breakthrough. Ganyan. Kasi during this time, araw-araw niyang ina-analyze yung sarili niya, no? Iniisip niya binabasa niya yung sarili niyang dreams, yung childhood memories niya, feelings toward his father, attraction and rivalry, yung guilt, yung fear, yung wish, lahat ng bagay, no, na tungkol sa sarili niya. Sinabi niyang yung main patient na pinagkaabalahan niya ng sobra ay ang sarili niya. And this is very important. Psychoanalysis was not created only from parents or from patients, no? It was also created from Freud analyzing himself, 'di ba? Mala Aumine Daiki, no, na the only one who can defeat me is me. Ganun. Marami sa conclusions niya about childhood, about parents, sexuality, rivalry, guilt, and dreams came partly from his own life. So habang dumadaan sa personal crisis, isinulat niya ang most influential na work niya, which is The Interpretation of Dreams. Okay? Realistically, natapos to noong 1899, pero dated siya ng 1900s para magmukhang opening work of the new century. Ganun siya kautak. Okay? Hinintay niya ng isa pang taon para magmukhang, okay, may work na for the new century. Kasi to big deal sa mga writers na merong bagong writing, ganyan, may bagong sulat for the new century and everything like that. Ganun siya, no? So, yun. Ginamit niya dito yung sarili niyang dreams, no? Although sometimes disguised through fictitious names, hindi agad siya naging bestseller, 'di ba? Hindi dumating instantly yung fame na inaasahan niya. Hindi agad siya sumikat, hindi agad nakilala ang interpretation of dreams, pero over time, naging foundation yon ng psychoanalysis. Sinundan siya ng important books and essays ng dreams, slips of the tongue or yung Freudian slips, sexuality, jokes, unconscious meaning, no? The books eventually brought him to the recognition he had wanted since youth. Bigla siyang sumikat after ng mga books and essay na sinulat niya. Noong 1902, nag-invite na si Freud. Siyempre, kilala na si Freud Kilala na siya as a person, as someone. Basta as Freud. Kilala na siya as Freud, as Sigmund Freud, right? Kasi may mga na siya, may mga nagawa na siya, 'di ba? The Interpretation of Dreams was one of his biggest hits, right? So, nagkaroon siya ng mga small group of physicians na minimit niya sa bahay niya every Wednesday para pag-usapan ang psychology. At tinawag yon na Wednesday Psychological Society. Eventually, naging tawag sa kanya ay ang Vienna Psychoanalytic Society. Kaya, nagkaroon ng psychoanalytic theory. Okay? So, from maliit na group sa bahay niya, lumawak yung psychoanalytic movement, no? Dumami yung mga followers niya, pero si Freud ay strict sa intellectual loyalty. Okay? Ang theory niya, nag-change over time.
pero hindi niya gustong paghalu-haluin yon with incompatible ideas. Yung mga followers niya who departed from the core Freudian position could become professionally and personally excluded. Okay? Tatanggalin niya yan isa-isa kapag hindi ka naniniwala sa kanya. In simple terms, welcome ka sa circle, papayagan kang sumali sa circle na to, sa psychoanalytic circle nila, hanggat hindi mo masyadong kukontrahin yung founder. If kukontrahin mo, well, bye-bye. Ganon siya, no? Hindi ka niya pasasalihin. Excluded ka na. Kapag sinabi ni Freud na the child sexuality is the main drive of the neurosis or the causes of neurosis. Pag nag-disagree ka sa kanya, kailangan mong umalis doon sa psychoanalytic organization. Ganun siya ka-strict before, no? Kapag kakinontra mo, pag sinabi niyang masarap ang matcha, kapag sinabi mong hindi, lasang damo, o bye-bye, di ka na pwedeng kasali. Ganun siya, no? Kailangan umagri ka lang sa lahat ng sasabihin niya. Okay? Yan. And isa sa mga members ng early group ay si Alfred Adler tsaka si Carl Jung. Yan, sila yung mga naunang member ng psychoanalytic movement, no? Na later ay nag-disagree din. Si Alfred Adler later nag-disagree sa importance ng sexuality and other motivational concepts. Adler eventually formed yung individual psychology, although rooted pa din naman kay Freud, no? May yung idea ni Adler ay medyo hawig kay Freud, pero meron siyang unconscious, meron siyang collective unconscious na wala kay Freud, no? Kay Freud kasi personal unconscious lang. Yan. Okay, then ang mas dramatic na relationship ay kay Carl Jung. Okay? And yun. So, wait lang. I'll be back. Wait lang. Before natin ituloy yung story niya kay Jung.
Okay. Ayan, hello, hello. Alright, um, so, ayun, asan ba tayo? Ayun yung tungkol kay Jung and Freud and Jung. So, ayun nga, mas dramatic yung relationship niya with Carl Jung, no? Freud saw Jung as intellectually brilliant, no? Internationally useful, non-Viennese, 'di ba? Yun yung nakita niya kay Jung eh. Parang sabi niya, sobrang talino naman nito, no? Magagamit ko siya internationally because hindi siya Viennese, no? So, 1 point agad yun. Pwede siyang umalis ng Vienna at lumipad kung saan, tapos hindi siya parang hindi siya magiging problem, 'di ba? Tapos capable of expanding psychoanalysis, no, beyond Freud's original circle, hindi lang sa Vienna, hindi lang sa mga Jew, because Jung is also non-Jewish, 'di ba? So very much ang daming kayang gawin ni Jung for him para mas kumalat yung psychoanalysis outside Vienna, outside ng circle, and outside everything. Okay? Parang, I can see Jung as someone na magiging successful kapag, like, magiging successful yung psychoanalysis ko kapag nandyan si Jung. Ganun siya, no? Yan. Now, tinawag pa niya si Jung na Crown Prince, no? At saka, the man of the future. Okay? Yan. Pero, while traveling to the United States noong 1909, nagka-problem sila. Okay? Kasi, nag-interpret sila ng dreams ng isa't isa. Tatlo sila pumunta ng US, may isa pa silang kasama, si Freud, si Jung, tsaka isa pa. Pero, silang dalawa lang yung nag-uusap. So, nag-interpret sila ng dreams. Bale dito, favorite na siya ni Freud ng mga panahon na to, no? Nag-interpret sila ng dreams, isa't isa, no? Sounds intellectually fun, pero psychologically dangerous. Okay? Kasi ang nangyari, parang ang sabi ni Jung, total, ikaw ang master ko, ikaw ang senior ko, ikaw ang mas expert sa dream analysis, ako na yung mauuna. Basahin mo yung dreams ko. So, sinabi niya yung dreams niya, ganyan-ganyan. Kaso, di ba, dream interpretation revealed sensitive material, insecurities, authority issues, and personal boundaries. So, ang nangyari, nabasa ni Freud na merong insecurity kay Jung, na-feel ni Freud na, or nabasa niya doon for some reason, na-feel niya na si Jung ay magte-take over ng psychoanalysis niya or babaguhin niya yung psychoanalysis in the future, ganyan-ganyan. So, na-threaten si Freud. Ang ginawa niya, imbis na ibabasa niya yung dreams niya, hindi na. After niya mabasa yung dreams ni Jung, hindi niya na sinabi yung dreams niya. So, yung tension between them grew, no? And their relationship finally collapsed noong 1913. Okay? Few years after nilang pumunta ng US. The conflict was theoretical pero also personal, no? Kasi Freud wanted loyalty sa libido theory, no? Jung wanted to broaden psychic energy beyond sexuality. Gusto niya lumabas sa sexuality, 'di ba? Freud saw Jung as successor. Pero Jung did not want to remain a son under the psychoanalytic father. Gusto niyang mag-expand. Gusto niya magkaroon din ng sarili niyang pangalan. Hindi lang siya basta yung the follower of Freud. Ayaw niya ng ganun, 'di ba? 'Di ba? Parang siyang Oedipal theory ni Freud na na-reenact sa sarili niyang movement, 'di ba? The symbolic son eventually challenged his father. Okay? Yan, again, noong 1909 pumunta si Freud sa US, 'di ba, with Jung and Sandor Frenchy para mag-lecture sa Clark University. Historically important yung trip nila kasi nakatulong yun para ipakilala yung psychoanalysis sa Amerika. Okay? Pero personally, hindi natuwa si Freud. Ang reklamo niya, ang madami, para siyang bata para siyang bata, sobrang immature niya sa reklamo niya. Una, na-misspell daw yung pangalan niya, no? Na imbis Freud, F-R-E-U-D, naging Freund. May letter N, F-R-E-U-N-D. Ganun. So, galit na galit siya nun. Tapos, nagkaroon siya ng indigestion at diarrhea sa mga food sa Amerika.
sinisisi niya yung America for that, no? Then, hirap siyang makahanap ng public restroom. Isa yun sa mga reason niya. Siyempre, may diarrhea siya, tapos nahirapan pa siya maghanap ng public restroom, di ba? Tapos, tinawag siya ng ilang Americans na Doc or Sigmund. Gusto niya nga Freud. Or, hindi ko pala sure kung anong gusto niyang tawag. Malay nyo, gusto niyang tawag sa kanya baby, 'di ba? Pero 'yun, tinawag siyang Doc at Sigmund, ayaw niya noon, no? Tapos may nag-attempt pa sa kanya na pigilan siyang manigarilyo sa non-smoking area. Okay? And lastly, nainis siya sa outdoor barbecue tsaka pag-upo sa lupa ng mga tao. Basta ang dami niyang bagay na naiinis siya. Yun, madami siyang bagay na naiinis. Kasi para sa isang proper Viennese gentleman na si Freud, masyadong informal, masyadong practical, at uncultured yung American style. No? Natakot din siyang gawing simplified at commercialized ng Americans yung psychoanalysis. Kasi, ang tagal niyang pinaghirapan tapos parang mababaliwala lang gagawing commercialized, diba? And simplified. Ayaw niya nun. Gusto niya, it should remain as it is. Ganyan, diba? Sobrang bata niya. Ayan. And, yun. So, that's how the trip in America happened with Freud. Yun. So, alam nyo ba? A fun fact, alam nyo ba na may speculation na bading si Freud? Or bading si Jung? Diba? Kasi Freud and Jung was together for a while. No? And yung legendary talk nila, before si Jung naging member ng psychoanalytic, or sabihin natin naging member na siya ng psychoanalytic theory or ng Vienna Psychoanalytic Society that time, ng VPS. After niya siguro naging member nun, nagkaroon sila ng 13 hours straight talk sa kwarto ni Freud na silang dalawa lang. 'Di ba? Parang usap-usapan sa mga scholars, sa mga nag-aaral ng TOP na parang fishy, 13 hours sa kwarto, dalawa lang sila tapos usap lang. 'Di ba? Kahit sino mag-iisip. Right? Kahit sino mag-iisip, pero 'yon. Doon nag-start 'yung lahat, no? Bale, nung 1907 pa 'yon nung nangyari 'yon, no? Bago nagkaroon parang after or bago nagkaroon ng connection si Jung at Freud, no? After the legendary talk, naging crown prince si Jung. Eventually nasira 'yung relationship nila nung 1913. Ganyan. Tapos yun, magkasama sila palagi, di ba? Sa Amerika, silang dalawa lang din. Ganyan. So, parang naisip nila na, bading ka, Freud. Bading. Ganon, no? Pero yun nga, nag-break din sila noong 1913. So, ang questions ng mga researchers, ng mga scholars ay, when did it start? Kailan nagsimulang nagbago ang lahat, no? Kailan simulang nasira yung relationship nila? When did it all go wrong? No? Naalala nyo, yung kwento ko kanina, nagbabasahan sila ng dreams. Yun, madaya nga kasi si Freud. After niya mabasa yung kay Jung, hindi na siya nagpabasa. And to break the speculation and yung rumor, nagpakasal si Freud. Okay? Nagpakasal siya kay Martha Bernays, no? Ayan. Traditional structure, ito siya, tsaka si Freud, yan. Ito silang dalawa noong mga time na yon, no? Traditional structure ng household nila, si Martha ang namamahala sa home and children, habang si Freud ang nakafocus sa work, no? Interesting contrast sa theory niya tsaka sa personality ni Freud. For someone na nagsasabing ang primary drive ng isang tao ay sexuality at aggression, no? Ang sex at ang aggression, reportedly sa mga references sa mga books, limited yung sexual life ni Freud himself, no? Walang sexual intercourse masyado kay Freud. Sobrang inactive ng sexual life nilang dalawa ni Martha. Kaya parang although branded siya as a sexual person, siya mismo ay hindi siya nakakapag-coitus sa asawa niya masyado. Super limited. Kasi after the birth of his youngest child, na si Anna, ayaw na ni Freud ng children. Ayaw na niya ng anak pa, no? Pero kasi naniniwala siyang unhealthy ang contraception methods such as condoms, withdrawal, and masturbation. Unhealthy daw siya. May mga references na nagsasabing unhealthy siya in a sense of health and unhealthy siya in a sense of religion. No, hindi kasi sinabi kung saan unhealthy, pero yun yung point niya, no? Dahil hindi siya naniniwala sa contraception methods, yung mga condom, withdrawal, tsaka masturbation, ang ginawa niya,
ay nagkaroon ng abstinence for several years. Anna Freud, yung anak niya, no, yung bunso, later became an important psychoanalyst in her own right and further systematized yung study ng defense mechanism. Matadaanan din natin siya, no, may sarili siyang mundo. But yun, malakas yung gender bias ni Freud. Sa sariling household niya, favored siya over his sisters. 'Di ba? Nung bata pa siya, favored siya over his sisters. Mahilig magpiano kasi yung mga sisters niya. Kaya kapag naiistorbo si Freud habang nag-aaral, tapos nagreklamo siya, no? Every time magrereklamo siya, inaalis nung parents yung piano. And one time, nung literal na parang sinabi niya na, paulit-ulit na lang, lagi na lang silang nagpapiano kapag nag-aaral ako, naiistorbo ako, ganyan-ganyan, di ako makapag-aral na maayos. Paano na lang kapag hindi ako sumikat? Paano na lang kapag ganito? Basta ang dami niya sinabi, no? Oo, sinabi niya yon, no? Narinig ko yun dati. Ganyan. So, nung magreklamo siya sa parents niya, inalis, like literal, tinapon yung piano nung sisters niya. Ganun siya, no? He is the favored son, and the wishes of several daughters were always subordinated sa preference ng favored son. Because of that, he later viewed women through the standards of patriarchal view of Vienna, di ba? Remember, Vienna is men-centered, nurturing, domestic, emotionally different from men daw ang women, tsaka less suited in his view sa scholarly or scientific life. 'Di ba? Tinawag niyang dark continent ang female psychology at ang mga babae, no? Inamin niyang hindi niya talaga lubos na naiintindihan ang babae. 'Di ba? Ang famous question na associated with him na hanggang ngayon ay hindi alam ng maraming lalaki sa mundo, no? What does a woman want? 'Di ba? After decades of theorizing, hindi pa niya masasagot. And hindi niya nasagot, no? Hanggang sa namatay siya, hindi niya yun nasagot. At siguro, isa siya sa pinakamalaking misteryo ng buhay ni Freud at ng sangkalalakihan. Halos lahat ng lalaki hindi talaga alam kung ano ang gusto ng babae. Okay? Kaya kapag dinidiscuss ang female Oedipus complex at penis envy, ang tingin ko as a person is, historical claims lang to ni Freud. Hindi siya neutral facts about women. 'Di ba? May halong gender bias yan kasi si Freud nagsabi niyan eh. Pag si Freud ang nagsabi, matik yan oppressed yung may oppression na nangyayari, no? Parang feeling niya kasi highly masyado yung lalaki. Bet na bet niya yung mga lalaki, no? Pun intended. Pero 'yun, 'di ba? Inabot siya ng World War I. Fun fact yun, inabot siya ng World War I. Mahirap yun para kay Freud. Kasi nawalan siya ng communication with his followers, bumaba yung number ng patients niya, nagkulang sila sa food, sa heating, di ba? Naranasan niya yung devastation of war. Tapos namatay ang pinaka-favorite, hindi man favorite, pero yung beloved daughter niya na si Sophie. Okay, si Sophie Freud. Yung experiences na to, nag-influence sa kanya ng mas pessimistic view, di ba? Pessimist na yung tingin niya sa mundo, pero nagkaroon pa siya ng mas pessimistic na view of humanity and his development sa aggressive or death drive. Right? Sa essay niya na Beyond Pleasure Principle, tinaasan niya yung status ng aggression until it became equal sa sexuality as a fundamental drive. Dito, nakuha ni Freud na, kasi bata pa lang na-realize niya na, sex yung merong sexual drive yung bata, and yun yung isa sa main drive ng tao. Pagdating niya ng malapit na siyang mamatay, no, nung malapit na siyang mamatay, medyo matanda na siya, na-realize niya na aggression din pwedeng primary drive, no? So dalawa, sexuality and aggression, yung primary drive ng tao daw to him, 'di ba? Yung death instinct ay hindi na develop ng emotional vacuum. It emerged, o yung aggression yung aggressive drive, yung thanatos, no? It emerged a life marked by war, personal bereavement, illness, destructive human behavior, 'di ba? Kaya naging main driver ng tao, sabi ni Freud, ay ang aggression at sex. So mahilig si Freud sa cigars heavily, no? Sobrang hilig niya, sobra sa cigars. Eventually nagkaroon siya ng oral cancer, ng cancer sa bibig, at saka nag-underwent siya ng 33 operations.
So, despite yung chronic pain, despite yung sakit na nararanasan niya, yung repeated surgeries na nangyayari, nagsulat pa rin siya ng nagsulat at nag-revise ng theory, 'di ba? Isa yun sa mga striking contradictions na meron siya, 'di ba? Kasi una, physician siya, 'di ba? Before siya maging psychoanalytic founder, isa siyang physician. So, biological yung ano niya, yung tawag dito, yung perspective niya. Alam niyang may health problems ang sigarilyo pero deeply attached siya sa smoking, 'di ba? From a Freudian perspective, kung gagamitin natin yung theory niya sa kanya, pwedeng tingnan ang cigar habit niya as oral gratification, oral fixation, as coping or tension reduction, 'di ba? Although, hindi pwedeng i-diagnose ang theorist gamit ang sarili niyang theory as if it's a proven fact, diba? And oo, dito pumapasok ang line na often attributed to him as well, no? Sa mga meme, nakikita ko masyado yan. Sometimes, cigar is just a cigar. Okay? Sabi yan ni Freud. Sinabi niya yan, no? Ayun. So, Freud was brilliant, no? He was brilliant, he's curious, and courageous enough to examine uncomfortable subjects. Pero he was also highly ambitious, sensitive to criticism, prone to long grudges, emotionally intense, often isolated kahit na sobrang dami niyang followers, no? Either isa or dalawa lang sa mga followers niya yung nakakasama niya, pero madalas hindi niya masyadong nakakasama and likely to transform yung mga former friends niya into enemies. Sobrang galing niya doon. Yung mga dati niyang kaibigan, ngayon kaaway na niya. Ganon. Ang galing niyang gumawa ng mga ganong bagay. Ayan. So he admitted that his emotional life seemed to require an intimate friend and a hated enemy, no? Inamin niya na ang emotional life daw ay kailangan merong close friend ka at the same time meron kang hated enemy, meron kang rivalry, meron kang rival para mag-improve ka as a person. So now, ang question ko sa inyo is, did Freud discover universal patterns of personality? Or did he sometimes generalize his own personality to everyone else? That's my question. And if you're watching this, no, kung pinapanood mo man to, then this will be a question na sasagutin natin next meeting. Okay? Para sa QC, since nakapag-discuss na ako sa kanila, ito yung sasagutin natin before pumasok si Adler. Pero sa mga taga Manila, kung napapanood nyo man to ngayon, sasagutan nyo to before natin i-discuss si Freud. Okay? So, yun. So, did Freud discover universal patterns of personality? Natuklasan ba ni Freud ang mga pangkalahatang pattern ng personality o minsan ay inakala niya ang sarili niyang personality at karanasan ay totoo para sa lahat? Okay. That's the question. Okay. Yun. So, yun lang. No? Freud lived in Vienna for almost 80 years. No? Pero noong 1938, dahil sa Nazi invasion and persecution of Jews, napilitan siyang umalis sa Vienna para hindi siya mamatay kasi Jewish siya eh. Diba? Yung mga Nazi nandyan. So, lumipat siya sa London and 1 year later, after niyan lumipat ng London, 1939, September 23, 1939, namatay siya. And ang final chapter ng buhay niya ay exile. Diba? The man who built his intellectual world in Vienna was forced to live it near the end of his life. No? Yun lang. That's the story of Freud. That's how he lived. That's his things na nangyari sa kanya. So at least ngayon may background na tayo on how he lived, diba? Pero yun nga, hindi nanalo si Freud ng Nobel Prize in Science despite his discovery of psychoanalytic theory. Kahit gusto niya ng scientific recognition, hindi siya nanalo. Pero nung 1930,
no? At least parang mga 60 or 50 to 60 years after his death, nakatanggap naman siya ng Goethe Prize for Literature. Okay? Appropriate 'yon dahil one of his greatest strengths was not experimental science pero powerful writing and interpretation. His lasting influence includes the ideas that ang sabi, behaviors can have unconscious causes. Yan yung una niyang yan yung unang idea niya, 'di ba? Or yung influence niya. Childhood relationship matter. Natotoo pa rin up until now, 'di ba? People defend themselves from anxiety. Totoo din yan. Symptoms may carry psychological meaning. Yung dreams, slips of the tongue, jokes, mistakes may reveal hidden conflict. And yung therapeutic relationship can repeat earlier relationships. And lastly, people are not always transparent kahit sa sarili nila. So maraming specific claims niya ang weak, sexist, unfalsifiable or unsupported, pero binago niya kasi yung way ng pagtatanong tungkol sa human personality. Bago si Freud, ang question madalas ay, ano ang mali sa katawan? No? After Freud, naging possible ding itanong yung ano yung conflict, ano yung memory, ano yung wish, ano yung fear or relationship pattern, ano yung thought process sa likod ng symptom na to. Diba? Ano kaya yung thought process ng mga taong hindi ko alam. Ayun. Ano yung mga thought process ng mga taong bumabangon 30 minutes before the event tapos yung biyahe ay 30 minutes din. Accounted na yung yung traffic. Diba? Ganon. Ay, isa yan sa mga iniisip ko. Ano yung thought process ng mga taong madalas nagmamadali? Like, gusto nila nagmamadali sila. Kasi ayoko nung nagmamadali ako. Ayoko din nung minamadali ako. So, yun. Yun yung naging question. Ano yung relationship pattern sa likod ng symptoms na to? Sa likod ng personality na to? Right? Yan. So, now that we know the story of our Daddy Freud, no? I don't call him father or papa, because hindi naman siya ang father ng psychology. He's just the founder of psychoanalytic theory. So, I call him daddy. So, yun. The story of our Daddy Freud is there. No? Alam nyo na. So, mas madali dapat maintindihan kung bakit yung theory ni Freud ay puno ng mothers and fathers, rivalry, sexuality, guilt, aggression, dreams, repression, enemies, and childhood memories. Okay? Hindi lang niya kasi inobserbahan ang unconscious patients, right? Hinanap niya rin to sa sarili niyang buhay. Okay? Ayun siya. Ayun lang.